Kung hindi, sasabihin ko kay tita na malapit ang relasyon nyo. Sapat na ba? Kuya mismo ang nagdisiplina para sa akin. Sapat na yun. Kuya, punasan mo ang kamay mo, madumi. Hindi pa ba kayo alis? MS. Siya, mayroon ka pang ate DIBA? Hindi ba gusto mong mag-iwan ng mas maraming pera para sa kanya? Gising ka na. Magkano ang gusto mong iwan para sa kanya? Tutulungan kita. Hindi ka pwedeng umalis nang walang sinasabi. Miss Shu. Kumusta siya? Matagal na pagkawala ng oxygen, hindi kinaya ng katawan, nahimatay. Magpahinga lang ng ilang araw, okay na. Alagaan mo siya ng mabuti para sa akin. Siege. Ano ba talaga ang nangyari sa'yo? Buti na lang hindi mahaba ang pako. Hindi naabot ang utak at nerves. Kung hindi, matagal na sana siyang brain dead. Pero ang puso niya. Alarm KO. Wanwan, bakit buong gabi hindi mo sinasagot ang tawag ko? Nabaliw na ako sa pag-alala. Et ba ni Miss Shu ito? MS 11 Kiao, dahan-dahan lang sa pagtakbo. Baka mazamit ka, Dr. Ju. Hindi ba sa akin sa mga tawag ko? Bakit natin ang ulo? Paano nangyari, tu? Pasensya na, dahil lang sa akin kaya nagrabyado ni MS Shu. Ang pinsan ng pamilya G. Ginantihan nila, sobra na. Hindi kasalanan mo, ang pamilya G ang mayabang. Ang puso niya? Apektado ba? Zia. Pupunta ako kay Jisihan. MS Kiao, kalmahan mo, hindi natin kaya ang pamilya G. Napakalaki ng kanilang impluensya, kung masaktan ka. Sino ang mag-alaga kay MS Shu? Wanwan. Paano nila nagawa to sa'yo? Kailan ka ba gigising? 3 araw na. Shanshan. Wanwan, nagising ka rin. Anong? Pong masama sa pakiramdam, sabihin mo sa akin. Hindi ako makakita. At hindi ako makagalaw. Okay lang, kakagising Montag lang. Relax ka muna, huwag magmadali. Shanshan. Sa susunod na buhay, gagawin kitang kapatid, pwede ba? Huwag mong sabihin yan. Kung magiging kapatid mo ako, ngayon na. Malubha na ang heart failure ko, hindi na ako tatagal. Huwag kang umiyak. Kung ganyan ka, paano ako makakapanatag? Di huwag kang umalis. Bawal kang umalis. Puntahan natin si Iyarzao. Ang galing niya, siguradong kaya niya. Pwede tayong magpalit ng puso. Ako na, ako. Huli na, wala nang saysay. Anong ibig mong sabihin na huli na? Hindi pa tayo nakakapunta. Sa Himalayas para tumingin ng magandang tanawin. Hindi Montag ba? Naging ninang ng anak ko. Marami pa tayong dapat gawin na hindi pa nagagawa. MS Kiao, huwag kang masyadong mag-alala. Walang problema sa sugat mo, pero ang bilis ng paghina ng puso mo ay lalong tumitindi.
Gaano pa katagal ang natitira sa akin? Sa loob ng 2 araw na lang. Okay lang kahit papaano. May oras pa ako para magpaalam. Magpahinga ka muna. Pupuntahan ko muna si MS Kiao. Sabihin mo na lang sa kanya. Hindi ko kayang sabihin sa kanya. Wanwan, bumili ako ng paborito mong siomai. Wanwan, hindi mo na ako nakikita. Siguro. Dahil sa heart failure, may iba pang problema. Alam ba ni Dr. Ju? Huwag na nating istorbohin siya. Kailan Montag nalaman na may heart failure ka? 5 taon na ang nakalipas. Yung 2 sipa ni Kuya Shui nasira. Yung bypass surgery ko. Balak ko sanang sabihin sa iyo. Pero noon, nagwawala kang gusto mong patayin si Song Shu. Kaya hindi ako nagsalita. Bakit ka naging iyakin ngayon? Huwag mo ring sisihin si Shu. Tanggap ko na ang lahat. At yung bypass surgery ko ay dahil sa pinaghirapan ninyong 2 para sa operasyon ko. Kung hindi ako mabubuhay hanggang ngayon. Huwag ka nang umiyak. Kukuha ako ng tubig para sa iyo. Narinig mo na lahat. Hindi ko dapat pinabalik ka. Sino? Wanwan. Shu. Pasensya na, Wanwan. Hindi kasalanan mo. Shu. Nandito AKO. Shu, hindi na kita makikita muli. Shu. Sa puso ko. Ikaw pa rin ang pinakadalisay na binata. Ang pinakamagandang bersyon mo. Gusto ko ring maalala mo ang pinakamagandang bersyon ko, okay? Okay. Bumalik ka sa North City. Ayokong makita mo ako. Ang itsura ko kapag namatay, pangit. Shu. Umuulan ba ng araw? Oo. Ikaw ay, nung araw na nakita mo ako sa orphanage. Ganito rin ang panahon. Oo. Nung araw na yon, baghaw ang langit, puti ang mga ulap. Maliwanag ang aw. Nakahiga ka sa damuhan, agad kitang nakita. Wanwan. Dr. Zhou.
Bilisan mo, magpaalam ka na sa kanya. One. Jisihan. Wann. Shoo. Alagaan mo si Ate Shanshan. Sa susunod na buhay, huwag mo na akong kalimutan. Okay. Hintayin Montag ako. Wann? Shanshan. Huwag kang malungkot. Okay lang ako. Tawagan mo si Jisihan. Sabihin mong pumunta siya ngayon. Bilisan Montag. May personal na numero si Wanwan sa kanya. Sagutin Montag na. Miss Shu, Geising Ka, Laban Pa. Papunta na si Boss G. Sino ba itong tumatawag ng tumatawag? Nakakainis. Sino ba to? Tumatawag ng hindi nagsasalita. Wala naman si Boss G. Lagyan mo ng pangalan mo. Pagkatapos kong mamatay, sunugin mo agad ako. Wann, MS, Sha. Wann. MS, Shu 11. Miss Shu. Pagod na ako. Gusto kong matulog sandali. Boss G. May naghahanap ba sa akin sa bansa? Hindi pinapayagan na nasa nabuksan. Hindi ko alam kung may tao. Nakipag-ugnayan sa iyo, alam na matandang babae na ayaw mong magpakasal. 2 bisis akong kinunta. Nasaan ang aking pribadong telepono? Nasa hotel. Bilisan mo, may masamang pakiramdam ako. Zihan. Bakit ka nandito? Jisihan, hanggang kailan mo ako pahihintayin? Lumabas ka. Sabi ko lumabas ka. Boss G, nangyari kay Sha. Sabi ko, Boss G, may nangyari kay MS Sha. anong nangyari? Sinabi sa akin nila na namatay si MS Shu kaninang hapon. Alas 2:11 sa ospital. Ano ba yan? Okay naman siya. Paano siya namatay? Sabi nila, heart failure da. May sakit lang siya sa puso. Paano nag-failure? Pero Boss G, Lumabas ka. Juan, Last one. Hindi na kailangan tumawag si Boss J sa hinaharap. kausapin mo si Juan. Patay na ang tao. Anong tawag pa? Baliw. Wann. Sabi KO, pakakasalan kita. Old Gu, nababaliw ka na. Old Gu, ikaf. Anong ginagawa mo dito na may daladalang urn? Malas, ibang araw na lang tayo magpakasal. Wann. Umuulan na ng araw. Old Chen, tulungan mo ako sa isang bagay. Wann. Sa wakas, napakasalan na kita.
UV nakitan gayon. Sa loob ng maraming taon, laging inaalagaan mo ako. Itinuring kitang ate. Nasaan na siya? Gusto ko siyang makita. Nandiyan siya. Impossible. Buksan ang libingan. Jisihan, patay na siya. Gusto mo pang buksan ang libingan niya? Ano ba talaga ang balak mo? Ikaw ba to? Sinadya mo bang itago siya para sa'yo lang? Jisihan. Kawawa ka. Hindi mo man lang kayang hapin ang pagkamatay niya. Nung araw na namatay siya, tumawag siya sa'yo pero hindi mo sinagot. Ngayon, andito ka para magwala. May zayat ka ba? Miss Kiao, gusto ko lang kumpirmahin. Kung siya ba talaga ang nasa loob? Ang nakahiga dyan. Abo na lang ngayon, ako mismo ang nagkremate sa kanya. Sumama ka sa akin, pupunta tayo sa bahay mo. Anong gagawin mo, Jisihan? Bitawan mo siya. Shansan. Saan niyo siya itinago? Miss Kiao, pakisabi mo sa kanya. Kung papayag lang siyang makita ako, pwede ko. Hindi na sila gagambalain ni Song Shu. Handang-handa akong. Ginawa siya ng tuluyan. Bago siya mamatay, hinabol niya ang huling hininga para lang makita ka. Pero pinasagot mo ang nobya mo. Ni hindi mo man lang na-save ang numero niya. Hindi totoo yan. Puno ng panghihinayang at hinagpis ang pag-alis niya. Nagluloko ka. Bossing G. Ang dakilang bossing G. Naiintindihan mo ba? Kung totoong patay siya, paano kayo? Nakapag-cremate agad? Nung narinig niya ang boses ni Ningwan, pinilit niyang ikakremate agad pagkatapos niyang mamatay. Siya. Kailan pa siya nagka-heart failure? 5 taon kayong magkasama, hindi mo man lang alam. Paano ko malalaman? Salamat sa pamilya G. Dapat 2 taon pa siyang mabubuhay. Pero yung pako, diretsong ikinamatay niya. Anong pako? May topak ka ba? Nakalimutan mo na ba kung paano mo at nang pinsan mo siya sinaktan? Late stage heart failure na siya. Tapos pinako pa ninyo sa batok niya. Ganito na ba? Mabubuhay ba? Ano ba ang ibig sabihin nito? Hinaharap mo ba ang ginawa mo? Nang dumeting si Iyar Zhao, ang likod ng ulo ni Wanwan ay nakatusok sa pako. Kung hindi nakakabit, hindi siya makakagalaw. At hindi lalala ang heart failure dahil sa sobrang pagdurugo. Lahat ito ay gawa ng pamilya G. At nagkukunwari ka pa rito. Kawawa naman si Wanwan. Ako pala ang pumatay sa kanya. Kung hindi sinulat ni Wanwan ang ganito para sa iyo, hindi kita papapasukin. Sinabi ni Jisihan, "Huwag mong asahan na mahal kita." Hindi pala niya ako mahal, may 6 na buwan pa ang kontrata. Pwede bang maghintay pa? Pwede. Pwede mo ba akong kunan ng litrato? Para may alaala kapag hiwalay na tayo. Sige, kahit ano gusto mo. Pwede ba? Sa impyerno o langit, hindi na tayo magkikita. Hindi pwede.
Naaalala ko. Kaliwang kamay. G, ito ba ang hinahanap mo? Itapon mo na lang, may gagawin ako mamaya. Hindi na ako pupunta. Sunugin mo. Sandali. G, ikaf. Huwag kang mag-alala. Hindi ako madaling mamatay. May mga utang pa akong babayaran. Kanino ka magbabayad? Kunin mo ang litrato sa kamay niya. Sihan, dito mo ako. Ganito ba ang trato mo sa akin? Hindi maganda ito. Tito, gusto bang lunurin ng tito ang 5 taong pamangkin? Sa swimming pool. Ate, tulong Montag ako. Palalayain mo ba ang tito mo o papapatayin mo ang mga tauhan mo? Kasama niya sa libing. Pumili ka, G. Huwag mo akong pakialaman. Gawin mo ang gusto mong gawin. Ang galing mong aso. Ano bang ginawa niya sa iyo? Patay gutom KBA? Nagpanggap ka pang babae niya. Montag BA alam? Lahat ng taong mahalaga sa kanya mula pagkabata. Ziziran KO. Wala na akong pakialam sa buhay ko. G. Gavin Montag na. Siya, hindi ko siya mahalaga. Walang silbi ang pananakot mo. Ang mahalaga sa'yo, yung babaeng. Shuvan. DIBA? Kung gagalawin mo siya, hindi kita patatawarin. Kaya ka natalo es akin. Ikaw ay may kahinaan at wala akong ngayon. Babala lang, tu. Huwag mong isipin na makakawala ka sa kontrol ko. Ate, Kung ganito ka kasuklam sa akin, bakit di mo ako patayin? Hindi pa ako nagsasawa sa'yo. Patay na ang tatay at kapatid mo. Kung mamatay ka, sino ang pahihirapan ko? Simula ngayon, ibabalik ko sa iyo ang lahat ng paghihirap na dinulot niyo sa akin. Shiki, target natin na yung gabi. Liansing Bro at Ningwan. Zigino. CJ, hanapin at baliin ang mga mata. Ni Lian Wan King malapit sa bahay. Itapon pabalik sa lumang bahay. Siege. Pupunta ka ba sa bahay ko ngayon? Siege, pupunta ako SIO. Ano? To? Zino kayo? Ano? To? Zino kayo? Fight 1 and yo AKO. Alam niyo ba kung sino siya? Si Lian Singru, apo ng pamilya Lian. Ano ba? Ang gusto niyong gawin? Hinamak niyo ako. Wala. Zino BA talaga kayo? Pira? Bibigyan ko kayo. Huvak. Huwag niyong ako sasaktan. Bite 1 and yo AKO. Mahilig siyang magbenta ng tao sa clubs. E di ilagay natin siya sa Yese bilang underground hostess. Ano ba? 2? Dalhin niyo sa Yese. Wala akong kinalaman dito. Ayos na ang sihi. Oo. Di ba nakita si Ewan ang ebidensya ng pagpatay? Hindi siya direktang gumagawa at may historya siya ng mental illness.
Kahit may makita tayong bakas, mahirap pa rin patunayan. Kaya't simulan natin sa mga taong malapit sa kanya. Alisin natin siya sa pamilya G. Ang hirap naman nito, si MRE ay may 40% na shares sa G. 40% ng share sa J. Sapat na ba? Deal. Zenoka? Lahat ng sinabi niya ay totoo. Ang gusto mo ay yung kamukha ko. Ikaf. Walang sinumang pwedeng manira sa kanya sa harap ko. Ano ba ang kulang sa akin kumpara sa kanya? Zihan. Nangako ka sa kuya mo na pakakasalan mo ako. Ngayon, para sa isang patay, ginaganito mo ako. Hindi ka nahihiya sa kuya mo? Dahil ikaw ang taksil sa kanya. Ikaf. Paano mo nalaman? Akala mo ba? Gusto rin ni Lian Wangking na pakasalan kita. Gusto lang niyang pagtawanan ako. Wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Shuan. Ikaw. Ikaw ang nagkalat ng chismis sa kumpanya na ikaw ang tunay kong mahal. Pinaniwala mo siya na siya ay kapalit lang. Ako. Ikaw ang sumagot ng walang paalam sa tawag ko. Hanggang sa huli, akala niya tayo ang magkasama. Ako. Siya ay isang ulila lang. Ano ang kulang sa akin? Si Han, ano ang kulang sa akin? Ipadala siya sa Southeast Asia, mahilig siyang tumawag. Hayaan mo siyang tumawag ng tumawag. Mr. Yi. Pumunta sa sementeryo. At Shanshan, ito ang lahat ng aking properties. Nandito na lahat. Ang iba kong pera, inilagay ko na sa investments. Nakapangalan lahat sa iyo. Ano ang balak montag? Huwag kang mag-alala. Nangako ako kay Wanwan na alagaan kita. Pero alam Montag naman. Gusto kong pangasiwaan ang Gus, kaya wala akong oras para bisitahin ka. Ito ang aking munting pagmamahal. Ayaf ka o. Kaya ko nang alagaan ang sarili ko. Tanggapin mo na, para mabayaran ko ang mga panghihinayang ko sa mga nakaraang taon. Saan ka pupunta? Bibisitahin ko siya. Songzi. Ikaw na lang ang natitira kong kamag-anak sa mundo. Huwag mong gagawin ang anumang kalokohan. Palibhasa mahal Montag siya. Sa tingin mo mahal ka niya? Mahal ka niya, ikaw lang ang nasa puso niya. Nagpakasal na kayong dalawa. Sa akin siya talaga, ano bang mali sa pagpapakasal? Akin siya. Nung kasama mo siya, ang dami mong oras, para pakasalan siya. Pero ginawa mo lang siyang pag-aari mo, ikaw ang nawalan. Bakit hindi ako pwedeng pakasalan siya? Alam mo, Takpia, hindi ko siya ginalawang kailanman. Kayong dalawa. Wala. Akala mo ba katulad kita na kapag nagustuhan ay kailangang angkinin? Umalis ka na. Gusto kong makausap si Wanwan ng kami lang. Wanwan, patawarin mo ako at hindi ko sinabi sa kanya. Mahal na mahal mo talaga siya. Gusto ko lang siyang parusahan, huwag mo akong sisihin. Sabi nila, sa ikapitong araw, babalik ang kaluluwa mo. Sunduin Montag ako, okay? Shoo! Dahan-dahan kaling, Wanwan. May sakit sa puso tapos ang bilis mo tumakbo, ang kulit mo. Iniinom ko naman ang gamot ko. Nga pala, may nakita akong tao kanina. Puno siya ng dugo, ang kakaiba. Binigyan ko siya ng tubig, pero hindi man lang niya ako pinansin. Ang weird niya talaga. Shoo! Huwag kang mag-alala, kakagawa mo lang ng hair transplant surgery. Sino ka? Ako si Hyansu. Pwede mo akong tawaging kuya. Mayroon kang isang ate na asawa ko.
Isang taon na ang nakalipas, nang malaman niyang malapit ka nang mamatay dahil sa heart failure. Pinili niyang tapusin ang kanyang buhay ng maaga. Ek, Iginagalang ko ang kanyang huling hiling sa krematoryo. Pinagpalit ko kayo. paumanhin. Ang aking ate. Ang pangalan niya ay Chui. Sinabi rin niya sa akin, ang pangalan mo ay Chunuan. Ito ang pangalang ibinigay sa iyo ng iyong ina. Noong bata ka pa, nang dalhin ka niya para maglibang, nawala ka. Sa mga nakaraang taon, patuloy niya kang hinahanap. Hindi pala ako ulila. Paano niya ako nakilala? May sakit siya na ALS. Noong isang taon, pumirma na siya para sa euthanasia at organ transplant. May nagpadala ng blood sample mo sa kanyang doktor. Pagkatapos ng pagsusuri, nalaman nila na ikaw ang kapatid niya. Isang taon akong nakatulog. Sabi ng doktor, maliit ang sansa mong gumising. Gusto ko lang na manatili sa tabi ko ang puso niya. Ngayong gising ka na, mabuhay ka para sa kanya. Bakit mo ako pinalitan at hindi iniligtas? May taong mahal ka ba? Zisong ziu yata iyon. May masamang balita ako. Nang malaman niyang patay ka, binaril niya ang sarili sa harap ng puntod mo. Hindi impossible. Nung narinig mo ang balita, malaki ang reaksyon mo. Akala ko gigising ka na, kulang pa pala ang impact. Gusto kong umuwi. Pwede mo ba akong tulungan na tumawag, pakiusap? Sagutin ang tawag. Gusto kong umuwi. Bantayan siya, kung hindi, bigyan ng sedative. Pinagpalit mo ako para kunin ang lugar ng ate ko. Pakawalan mo ako o sasaksakin kita. Pareho kayo ng ugali. Payag akong pakawalan ka. Pero may isa akong kondisyon. Kailangan mong magpakasal sa akin bilang si Chui. Bilang si Chui. Gusto kong manatili sa tabi ko ang puso ng ate mo. Habang buhay. CJ, pakakasalan kita, Shanshan. Kamusta? Nandyan ba si Keo Shanshan? Ano ang kailangan mo sa aming boss? Wala siya nitong mga araw eh. Boss, hindi ba siya ang manager? Matagal na niya nabili ang tindahan. Hindi ba? Ano ba talaga? Kilala mo ba siya o hindi? Naipadala na sa iyo ang address. Babalik na ako agad. Huwag mong kalimutan ang pangako mo sa akin. One. Ikaw. Pasensya na. Gino. Hindi ko tatanggapin ang paghingi mo ng tawad. I report kita sa harassment. One, ikaw. Anong tawag mo sa akin? Anong 1-1? Ang apelyido ko ay Chu, hindi Wan. Huwag mong subukang gumamit ng dahilan na nagkakamali ka para makalusot. Kung magpapatuloy ka, tatawag na ako ng tulong. One. Galit ka ba sa akin? Ano ba talaga ang sinasabi mo? Sige na, para na lang akong kinain ng asong ulol. Swerte ko na lang. Baliw, bitawan mo ako. Ano ba talaga ang gusto mo? One. Miss na miss kita. Ulitin ko sa'yo. Hindi ako si Wanwan. Ako si Chuli. British Chinese ako, pwedeng mong i-verify. One. Pwede mong ako ay galitan, suklamahan, pero pakiusap. Huwag kang magkunwari na hindi mo ako kilala. Ano ang ginagawa mo? Dumating na ang asawa ko. Ngayon alam mo na, hindi ako yung tao sinasabi mo. Na si Xuan, di ba? Tumigil ka. Ginago mo ang asawa ko. Hindi pa kita sinisingil. Ikaw pa ang nagmalaki. Zeno ka ba? Sumama ka sa akin.
Bakit ka o gagawin yun? Dahil mahal ko siya. Huli ka na. Asal na siya sa akin. 1-1. Mahal kita sa loob ng 8 taon. Pwede bang huwag mo akong parusahan sa ganitong paraan? Gino, tapusin na natin ang gulo ngayong gabi. Hanggang dito na lang ang pagtitiis namin sa'yo. Alis na tayo. Boss G. Bumalik na si 1-1. Boss Jai, sobrang dami na ng iniinom niyong gamot. Nakahalutsinate ka na naman ba? Sabi ni Alan. Mazama ito. Investigahan mo si Chui, British Chinese. Bilisan. Opo. Kanina sabi ni Attorney Wu. 3 beses nag-apply ng parol si Lola. Baka makalaya na siya sa katapusan ng taon. Bigyan pa natin siya ng karagdagang kaso. Van. Bumalik na ako mula sa Malaysia. Ang ganda-ganda doon. Suot ko yung damit na binigay mo. Marami akong kinuhang litreto. Zeno ka? Shanshan. Van. Ikaw gabi talaga yan? Ako to. Bumalik na ako. Toto ito. Hindi ka namatay. Ikaw ang aking 1-1. Paano nangyari? 2 taon akong nakatulog. Pasensya na. Pinagdamdam mo ako ng matagal. Pasensya na Ate Shanshan. Basta buhay ka. Yan ang pinakamahalaga. Buti na lang. Hindi na kita kailangang pang hinanap-hanapin. Shanshan. Nasaan si Shu? Marami akong dala mula sa Malaysia. Samahan Montag ulit ako. Nasaan si Shu? Nasaang banda siya? Zia. Nagpakamatay dahil sa pag-ibig. Pasensya na. Hindi ko siya naging maayos na bantayan. Hindi. Hindi ba sinabi ko na sa'yo? Patay na ba siya? Huwag mong sasaktan ang puso ng ate mo. S.A. kakayak. Shanshan. Si Chayan Sao. Bayo MOBA? Inis na sa akin, umalis na. Shanshan. Pwede mo ba akong dalhin para makita siya? Wala siyang libingan. Sinabi ng pamilya Gu na itinapon ang kanyang abo sa dagat. Van. Pagdating ng takdang panahon natin, sabay natin siyang hanapin, okay? CJ. Pagdating sa kabilang buhay, magpapatuloy tayo bilang pamilya. Young dating cellphone MO, may nagti, text palagi. Nilagyan ko ng load, tignan mo. Ayon sa gusto mo. Bumalik na ako, magkita tayo bukas ng gabi sa ese. Ngayon, tatanggalin ko na talaga ang maskara mo. Yung G na yun, parang sobra sa gamit kagabi. Tinuyog ng ambulansya ng hating gabi. Gusto ng ate mo ng jam. Hindi ako siya. Keinen Montag. Ayun, mapait. Pupunta ka pa ba para makita siya? Wala akong obligasyong mag-report sa'yo. Bumalik ka bago magnegatibo, 1-0. Kung hindi, sumama ka na lang sa akin pabalik ng UK. Boss G, si Chui ay hindi si Miss Shu. Totoong nanirahan siya sa UK, pero posibleng si Chui ay ang nawawalang ate ni Miss Shu. May ALS si Chui, pumirma siya ng Organ Donation Agreement. Tapos nagpakamatay.
Kaya nga. Pinalitan ang puso ni Chui ng iba. Nag-imbestiga ako sa krematorium. May butas talaga nung cremation ni Miss Shu, malamang. Doon nangyari. Hindi. Si Jianzhu. Bakit silang dalawa? Nagpakasal? Hindi malinaw, pero si Qian Shao at Chui ay hindi talaga nagpakasal, kahit na. Ikinulong niya si Chui ng ilang taon. Ikinulong. Pinagbuhatan pa siya ni Chui hanggang sa ma-miscarriage. Dahil lang sa pinaghihinalaan niyang may ibang lalaki si Chui. Kaya, gusto ni Jianzhu na siya lang ang may karapatan sa puso ni Chui. Hindi niya papayagang may ibang makakasama si Xuan. Naghahanda na si Qian Shao na dalhin si Miss Shu pabalik sa England. Tawagan ng pamilya ng mga Chai para makialam sila. Ziga. Maghahanda na ako ng tattoo. Huwag na. Ngayong araw, hindi na kailangan magpanggap. Ngayon, paano mo pa itatanggi? Si Xuan ay kapatid ko. Gusto ko lang makita kung sino ang palaging nagmimensahe sa kanya. Pero hindi ko inaasahang hindi mo kami mapag-iba ng kapatid ko. At hindi rin naman ganoon kalalim ang pagmamahal mo, di ba? Gino, may espesyal ka bang hilig sa mga babaeng may asawa na? Pasensya na. Yung sampal mo, parang kinuha mo na ang buhay ko. Hindi ko alam ang sinasabi mo. Masakit pa ba? Bitawan mo ako. 1-1. Huwag mo akong tawaging ganon. 1-1, ikaw lang ang tinatawag ko. Hindi iba. Nagkamali ako, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Hindi ako si Xuan. Tuwing hinahalikan kita, pareho lang ang reaksyon mo. Bakit ayaw mong aminin? Baliw ka. Baliw ako kaya't gabi-gabi kitang iniisip. Baliw ako kaya't lubos kitang minamahal. Baliw na ako simula nang mahalin kita, baliw na talaga ako. Jisan, Sa wakas tinawag mo rin ako, inamin mo na. ano naman kung inamin ko? Kanina mo sinabing mahal mo ako. Noong 10 taon na ang nakalipas, nang bigyan mo ako ng tubig sa harap ng bahay namin. Pero itatanong ko sa iyo, kung mahal mo ako, bakit noong sinabi kong maghintay tayo? Pagkatapos ng kontrata tayo maghiwalay, ayaw mo. Dahil noong mga panahong iyon, wala pa akong kakayahan. Wala akong pakialam sa anumang dahilan. Ikaw ang pumiling iwan ako, Jisihan. Hindi mo talaga ako mahal. Ito lang ay ang iyong pagiging possessive. Hindi, alam ko ang pagkakaiba ng pagmamahal at pagiging possessive. Xuan, hindi mo pwedeng basta-bastang tanggihan ako. Noon, sinabi mo kailan. Sabi mo, ako sa'yo ay pangangailangan lang sa katawan. Sinabi mo rin na sa buhay mo. Huwag kang umasa na mamahalin mo ako. Sabihin mo sa akin paano ako maniniwala na mahal mo ako. Para sa iyong kapatid, ang iyong nobya, walang pag-aatubiling sinaktan mo ako. Noon, hindi ka man lang lumingon kahit isang beses. Hindi sana ako ganito. Hindi. Bago ako mamatay, gustong makita ka. Pero hindi mo man lang na-save ang numero ko. Noon ko naisip, ang lalaking ito, ayoko nang makita sa buhay ko. Ginoong Joy, lumipas na ang nakaraan para sa akin. Kalimutan mo na rin. Tapusin na natin ito. Maaari akong magpaliwanag. Hindi na importante, wala akong pakialam. Hindi ko rin minahal si Ginoong G. Ano ito? Bakit? Nagsulat lang ako ng walang iniisip.
Kung hindi mo talaga ako mahal, bakit bago mamatay? Gusto mo akong makita. Gusto lang makita ang taong kilala ko bago mamatay. Iyon lang. Mukhang. Hindi mo talaga ako mahal. Boss G. Boss G, okay ka lang ba? Suking, bigyan mo ako ng gamot. Boss G, hindi ka na pwedeng uminom ng gamot, ang katawan mo. Hindi kakayanin. Pero, winasak niya ang huling pag-asa ko. Suking, ang pait ng gamot na ito. Ito, saan ito? Isang lugar na hindi ka mahahanap ng sinuman. Ano ang ibig mong sabihin? Sumang-ayon na akong pakasalan ka at sinunod ko. Ang pangako na uwi ako araw-araw. Pero ang puso niya, hindi pwedeng magkaroon ng iba. Tinanggihan ko siya, wala akong sinuman sa puso ko. Marami siyang nagawa para sa'yo. Ilang araw pa lang tayong nakauwi. Ang pamilya Chi ay nagpressure na sa akin. Pinapauwi ako ng mag-isa. Hindi ako pwedeng mag-risk, hindi niya pwedeng kunin ka. Kaysa ganito. Mas mabuting ibalik ka sa dati mong kalagayan. Pazok. Hindi kita pababayaang makatakas, maliban kung gagayahin mo ang kapatid mo. Kaya pala namatay ang kapatid ko dahil sa'yo. Tama. Kaya subukan mo. Kapag namatay ako, hahayaan mo na ba ako? Nasayo ang puso niyan gayon. Hindi kita pababayaang mamatay. Mabuhay ka ng maayos. Ito ba ay awa sa akin? Gusto mo akong ibalik sa dati kong kalagayan? Ano ang ibig mong sabihin? Si Qian Shao ay tinalikuran ang pamilya Chi. At ngayon ay kasama si MS Shu. Hindi alam kung saan nagtago. Hanapin, sundan ang bakas ni Chui. Kahit anong mangyari, hanapin mo siya. Chui, buksan mo ang bibig mo. Gumagalaw pa rin, mukhang kulang pa ang gamot. May nakakita, sumakay si MS Shu sa eroplano niya. Ayaw magsalita. Qian Shao na may isang royal background, hindi siya mangahas. Ako na. Paano mo ito nagawa? Bakit hindi ka sumali sa amin? Huwag kang magbiro, alam lang natin ang pangkalahatang lokasyon. Magmadali ka. Ngayon, pwede ka nang manatili sa tabi ko magpakailanman.
Paano siya nangahas? Hindi matunton ang IE address, ipinakita ko ang video kay Lan. Sabi niya, malamang ay tinurukan ng gamot sa isip. At Nutrition. Gamot sa isip. Ito ay pwedeng putulin ang koneksyon ng utak at kalamnan. Sa madaling salita, ginawa niyang Bobby Dolzy MS siya. 1-1. Nasaan ka na ba? Chuy, bakit mo ako iniwan? Bakit lahat ay tumutulong sa'yo para makatakas? May bakas na, naghanap ako sa lahat ng lugar, sa isang maliit na eskinita. Natagpuan ko siya. Sir, tingnan mo ito. Nakita mo ba siya? Nakita mo? Suking papel. Salamat. Tulungan mo akong alagaan siya. Ikulong. Dalhin agad sa ospital. G, kausapin Montag siya. Kung magpapatuloy ito, Talagang magiging gulay na siya. Shuan. 1-1. Huwag mo na akong iwan. Sige na, gising ka. Basta gumising ka, ako. Palalayain kita, hindi na kita gagambalain, sige na. Gising ka na, Shuan, gising ka na. Songshu. Shuan, buhay si Songshu. Basta gumising ka, dadalhin kita sa kanya. Siya, buhay pa siya. Buhay si Songshu. Okay lang siya, pagod lang siya, gagaling din siya paggising. Talaga nga, siya lang ang makakapigil sa'yo. Hindi mo ba ako dadalhin kay Songshu? Bago tayo pumunta sa kanya. Pwede ba tayong bumalik sa dati? Ano ibig mong sabihin? Bago tayo umalis, pwede ba tayong maging tayo ulit? Hindi pwede. Kahit na parang dati lang tayo, hindi pa rin pwede. Kung hindi ako papayag, hindi mo ba ako dadalhin? CJ, 2 oras lang, tapos na. Dito, masakit pa ba? pagkatapos palitan ang puso, hindi na masakit. Kamusta ka nitong 2 taon? Okay lang. Dahil pinangako mo sa akin. Gawin mong ako lang ang nasa isip mo. CJ, 1-1. dapat ikakasal ka na, di ba? Hindi ko siya pinakasalan. Kung hindi ka bumalik, hindi ako magpapakasal kanino man. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan. 2 oras na. Shuan. Bakit hindi ka naniniwala na mahal kita? Dahil ba dati, masyado akong malamig sa'yo? Ano nang pinagtatawanan mo? Sa 5 taon, habang tulog ka. Saan mo
152 beses. Sa bawat pagkakataong naririnig ko ito, lalo akong gustong lumayo sa'yo. Pero hindi ko talaga kayang bitawan ka. Pasensya na. Ang kailangan ko ba ay ang pasensya na mo? Hindi na tayo maaaring bumalik sa dati. Si Song Shui, nagpakamatay siya para sa akin. Hindi ko na siya pwedeng pabayaan ulit. Pumunta ka na, si Suking ay naghihintay sa'yo sa kotse. Dr. Zhu, ang aga mo ngayon. Shu, ano na nangyari sa binti mo? Ikaf. Ikaw ba ang aking wanwan? Ako to. Bakit ngayon ka lang bumalik? Pasensya na. Buti na lang. Sa pagkakataong ito, hindi kita nakalimutan. Shu, ano talaga nang nangyari sa binti mo? Bahala lang. Wala na akong nararamdaman. Ikaw nasa harap ka ba ng puntod ko? Song Shu, Noong ikapitong araw, balak kong sumunod sa'yo. Si Jisihan ang pumigil sa akin. Inagaw niya ang baril ko. At noong araw na yon, desidido na akong mamatay. Habang nag-away kami. Nasaktan ang binti ko. Bakit ang tanga-tanga mo? Huwag kang mag-alala. Nandiyan naman si Dr. Zhao para alagaan ako. Gagaling din ako. Talaga? Oo. Ito. Sa loob ng 3 taon, ginawa ni Jisihan ang lahat para mabuhay ako. Maami siyang ginawa. Parang ginagawa niya ito bilang pagbabayad sala. Kahit hindi ko alam kung bakit siya nagbabayad sala. Pero, parang talagang mahal na mahal ka niya. Shu, buhay ka naman, bakit sinasabi sa balita na? May gustong pumatay sa akin. Ginawa iyon ni Jisihan para iligtas ako. Sinadya niyang magpakalat ng maling balita. Iniligtas niya ako. Sa loob ng 3 taon, grabe ang mga sugat na natamo niya. Sinabi sa akin ni Iyar, Xiao, na mayroon siyang malubhang sakit sa pag-isip. Tigilan mo na yan. Gusto mo akong itulak sa kanya. Lan. Salamat sa pag-aalaga mo sa kanya. Lan. Kailan kaya gagaling ang kanyang binti? Kailan siya makakatayo? Okay lang SI, Mr. Song. Mabuti naman. Susunduin ko si At Shanshan. Bakit ka nagsisinungaling? Kailan gagaling ang kanyang binti? Kailan siya makakatayo? Okay lang SI, Mr. Song. Kilala ko siya. Kung malalaman niyang ganito ang binti ko. Iyak naman nanatili siya sa tabi ko habang buhay para alagaan ako. Hindi mo ba gusto na makasama siya? Gusto ka o? Siyempre gusto ko. Pero hindi ako karapat-dapat ngayon. Hindi ako karapat-dapat sa kanya. Boss G. sila. Dapat nagkita na sila. Boss G. Bakit mo pa ginawa, tu? Buhay pa si Miss Shu. Pero pinili mong ibigay na lang. Basta masaya siya. Okay lang. Pwede ba tayong mag-usap? Miss Shu, mahal na mahal ka talaga ni Boss G. Noong ikaw ay... Lan, ikaw ang pangatlo mula nang ako'y bumalik. Na nagsabi sa akin na mahal niya ako. Kung ito lang ang sasabihin mo. Pasensya na. Alam mo ba kung anong araw ang pinakaayaw ko sa isang taon? Ang araw ng iyong pagkamatay. Dahil sa araw na yon, tiyak na magkakagulo ako. Sa pagligtas kay Boss J na nagtangkang magpakamatay. 3 bises siyang namatay para sa'yo. Alam kong ayaw mo. Hindi ko sinasabi to para bumalik ka sa kanya. Gusto ko lang na malaman mo ang ilang bagay.
Naalala mo pa ba noong 10 taon ang nakalipas? Sa harap ng universidad, may isang batang lalaking sugatan. Kilala mo rin ba siya? Baka naman. Noong panahong iyon, siya ay nagkaroon ng pagtingin sa iyo. Noong araw na iyon, ang ina ni G ay pinahirapan ang kanyang tanging matalik na kaibigan hanggang sa mamatay. Siya ay binugbog ng malala, sa totoo lang mula pagkabata. Ganito na ang kanyang buhay. Lahat ng kanyang pinahahalagahan ay winawasak, tao man o bagay. Kaya hindi niya kailanman ibinubunyag sa sinuman ang kanyang mga gusto at iniisip hanggang sa muling makita kanya. Ikaf, ang una at tanging babae sa kanyang buhay. Pagkatapos ninyong maghiwalay, si G ay gumawa nga ng hindi magandang bagay. Ngunit palagi niyang akala na may relasyon ka sa ibang lalaki. Kaya siya nawalan ng kontrol. Siyempre, mali ang kanyang ginawa. Ngunit si Jisihan ay hindi lang marunong magmahal ng isang tao. Tama na. Hindi siya nagpapakita ng pagmamahal sa iyo sa publiko. Dahil kung malalaman ng kanyang ina, magiging kapalaran mo ang katulad ng kanyang kaibigan noong bata. Noong araw na iyon, gusto lang niyang tulungan kang makalaya kay Liang Xinghu. Ang pako ay aksidente lang, at ako ay utos niya na magantay sa labas para agad na makapagbiyak. Tama na. Ayaw pakinggan ni MS Shu, kaya titigil na ako. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Okay lang, ayaw ko lang makita na maraming hindi pagkakaunawaan sa pagitan ninyo. Salamat. Noon, may malaki akong galit sa kanya. Pero ngayon, okay na ako. Pakisabi sa kanya na pinapatawad ko na siya. Pero hindi kami pwedeng magkasama. Dahil BA kay Mr. Song? Ang buhay ko ay regalo ni Song Shu. Mula noong bata pa ako. Siya ay nagpupursige para kumita at makabili ng gamot para sa akin. Kaya ako nakalaki ng mahirap. Ang utang na loob na ito ay halos 20 taon na. Naiintindihan ka o. Anong sinabi mo sa kanya? Lahat. Huwag kang umiyak. Wala nang makakagulo sa iyo sa hinaharap. Jisihan, salamat sa pagmamahal mo sa akin. G. Pasensya na, ako ang madaldal. Sa hinaharap. Huwag mo na akong banggitin sa harap niya. Pero minahal ka ni Miss Shu. Ang taong minahal niya ay si Song Shu lang. Boss G. Nagka-bleeding sa tiyan, pinsan, ilang bote ba ang nainom niya? Hindi talaga tumigil. Masama na nga sa tiyan ang mga gamot na iyon. Okay lang ako. Sa loob ng 3 buwan, bilhin ang group. Boss G, dati palang para labanan ang matandang madam, ang G Group ay. Gugugulin niya ang buong buhay niya para alagaan si Song Shu. Ayokong mapagod siya. Opo. Tarantado. Hindi mo ako kinontak. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Alam Montag ba? Ang pangit ng acting niya. Oo nga. Tuwing may problema siya, nagkukunwari lang siyang tatawag. Ganyan na siya mula bata. Shu, pakasalan mo ulit ako. Pwede ba? Shu, tingnan mo ako. Hayaan mo akong alagaan ka habang buhay. Pwede ba? Ziege. Shanshan. Dr. Zhou. Tulungang Montag ako. Parating na ang grupo ng groom, sasabihin ko na sila. Ikaf. Nandiyan lang siya sa loob.
Bakit ka nandito? Dito ako para ihatid sa iyong kasal. May narinig ako sa araw ng kasal ng isang nobya. Hindi dapat tumapak sa lupa ang sapatos na pangkasal, dapat kargahin ng kuya. O kapatid na lalaki, papuntang baba. Wala kang kuya. Wala ring kapatid na lalaki. Hayaan mo akong kargahin ka pababa. Gisihan, huwag mo tong gawin. Yakapin na lang kita. 1-1, mabait ka. Ayokong ihatid mo ako sa aking kasal. Ako si Jisihan ngayon. Sigurado kong ipapakasal kita. Huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang makita ni Song Xiu. One. Sa mga susunod na araw na wala ako sa tabi mo, tandaan mong ngumiti ng madalas. Huwag lumingon. Tuloy lang. Sa mga nalalabing araw ng buhay mo, naway maging masaya ka. Ginoong Gu, ito ay munting handog mula kay Ginoong Ji. Mangyaring tanggapin ninyo ito. Talagan ga. Nasaan siya ngayon? Pakiusap, itulak mo ako para puntahan siya. Ngunit Ginoong Gu, naghihintay na po si Binibining Shu. May oras pa ako, may sasabihin ako sa kanya. Ito ay dahil natatakot ka na magdusa siya sa piling ko. Noong bata pa kami, marami kaming pinagdaanan. Lagi kong iniisip na kapag may kakayahan na ako, saka ko siya papakasalin ng marangya. At ngayon, nagawa mo na. Oo, Maligayang bati. ibalik mo na lang, hindi ko ito tatanggapin. Hindi ito para sa'yo. Alam ko, ngunit ayokong may utang na loob sa iyo. Kapag bumalik ka sa Gu Corporation, saka mo siya mapoprotektahan. Sa kalagayan mo ngayon, wala kang karapatang magsalita tungkol sa utang na loob. Oo, wala nga akong kakayahang protektahan siya. Ito ay noong 8 taon na ang nakalilipas. Sa araw ng aksidente ko, ito ang singsing na inihanda ko para sa kanyang pagliligaw. Ito ay. Ayokong marinig ang kwentong ito. Ito ang singsing na ipinagawa ko kay Dr. Zhao. Pa sa inyong pagliligaw. Ano ang ibig mong sabihin? Ang kasal na ito ay para sa inyong dalawa. Siya ay tao, hindi bagay. Na maaari nating kontrolin ng basta-basta. May sarili siyang pag-isip at ang kanyang desisyon ay makipagsimula muli sa iyo. Mahal ka niya, alam montak naman iyon. Ikaw, umibig ka sa kanya? Mahal ko siya. 2 taon na ang nakalilipas nang sabihin niya sa akin. Ikaw ang minamahal niya. Kaya hindi ka na makakabalik sa akin. Noong araw na umalis siya, nandoon ako sa tabi niya, naghahanap siya ng ekspresyon mo sa pintuan. Hindi ko ito makakalimutan kailanman. Alam ninyong dalawa ang nararamdaman ng isa't isa. Pero hindi kayo makapaniwala. Pagbubutihin ko kayo. Van. Shoo! Ang ganda-ganda mo, Mrs. G. Shoo! Ayaw mo na ba sa akin? Huwag mong lokohin ang sarili mo. Hindi na tayo maaring bumalik. Bakit? Naintindihan kung gusto mong alagaan ako. Kung mahal montak ako. Hindi kita tatanggihan, pero kapag nawala, nawala na. Nais kong makasama mo ang taong mahal mo. Noong bata pa tayo. Mula sa simula, lagi kang nasa likod ko, tinatawag akong kuya. Siguro, mula pa sa simula. Mali na. Hindi mali ako. Mahal montak siya. Di ba? Pangako ko sa iyo. Kung may susunod na buhay, hindi kita malilimutan, palagi kitang pipiliin. Ziga? Chui, samahan mo akong mamatay.
Ngayon mararamdaman mo rin ang pakiramdam ng mawalan ng minamahal. Jisihan. Tao. Van. Hintayin natin siya sa baba. Bibigyan kita ng 10 bilyon. Huwag mo siyang mahalin. Ako si Jisihan ngayon. Talagang ipapakasal kita. Ikaw lang ang gusto kong pakasalan. Bakit ayaw kong maniwala na mahal mo ako? Elan, kumusta siya? Magsalita ka, sabihin mo sa akin, ayaw na ba niya sa akin? 1-1. Hindi mo ako iiwan, di ba? Pasensya na 1-1, nahuli ako.